I am Leticia Alexis Zaragoza Mendez. Tisha for short, Alexis for katropa. Ganern. 23 gulang. Never been touched. Never been kissed in short. NBSB certified virgin. As in. Ihihi. May mga manliligaw naman ako. Pero hindi ko alam kung bakit wala akong nagugustuhan sa kanila. During college kasi may pagka-nerd ako. Tutok ako sa studies kaya I graduated with flying colors. I made sure that I was at the top of MO class kasi. Di naman kami mayaman. Scholar ako so I needed to maintain good grades. Oh, diba? Kundi mawawala ang scholarship ko. Salamat sa mahabaging bathala at nakapagtapos naman ako. I'm now working as a loan consultant sa isang finance company. Inilipat ako dito mula sa isang branch namin sa Kalapan. Magaling daw kasi ako. Pero sa tingin ko ay dahil ako lang ang nakakauto ng boss ko. Ihihihi. Maayos naman ang buhay ko. Kahit paano nakatutulong ako sa pamilya ko sa Aklan. Maayos naman ang lahat. Hanggang isang araw, nagulat na lang ako nang nalaman kong may anak na pala ako. Buhahaha. Ganito on. Mukhang effective naman. Okay, mommy. I love you, sabi niya tapos kinis niya ako sa cheek. Ay ang sweet naman ng batang to. Iwi ko na lang kaya siya. Hindi ko na itinuloy ang pamimili ko. Nag-ikot-ikot na lang kami at baka sakaling makasalubong namin ang kasama niya. Pero napagod lang ako dahil wala man lang lumapit sa amin. Pumunta na lang ako sa customer service para ipahanap ang mga magulang niya. At maya-maya pa narinig ko ang announcement nila. Tungkol sa natagpo ang bata. Mabuti at busy ang bata sa kakakain ng hotdog. Mahigit 2 oras rin kaming naghihintay. Pero wala pa ring balita. Tinanong ko sa customer service representative kung pwedeng iwan ko sa kanila ang bata. Pero hindi raw pwede. Ma'am, hindi niyo po siya pwedeng iwan sa amin. Malapit na rin po kasi kaming mag-close. Iano na ang gagawin ko sa batang to? Mommy, I'm tired. Uwi na po tayo. Sabi nito sabay kapit sa skirt ko. Kayo naman pala ang mommy niya, ma'am. Kunwari pa kayong ipinahahanap ang kasama niya. Sabi noong girl. Balak niyo yatang iwan niyang baby niyo. Ang cute-cute pa naman. Magkamukha nga kayo, eh. Nasaan ang konsensya niyo niyan, ma'am? Naks. Alangya. Oo na. Hinila ko na lang ang bata palayo sa kanila. Dahil baka makasapak ako ng kalahi ko. Sinabi nang hindi ko siya anak, eh. Nakaramdam ako ng gutom. Pagkatapos kaya pumunta na lang kaming mang-anyhow. Mommy, kain din ako, sabi noong bata. Ay, anak ka ng mommy mo. Nakalimutan kong may kasama nga pala ako. Pinaupo ko siya sa tabi ko at sinubuan. Tuwang-tuwa naman siya. Teka, bakit parang masaya rin ako sa ginagawa ko? Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ko pagkatapos namin kumain. Let's go home, mommy. Aya na naman siya sa ngiti niya. Saan ka ba nakatira? Tanong ko. Mukha naman siyang matalino. Kaya naisip ko maaalala niya yon. Pero wala rin akong napala. Don't know, sagot niya. Pinalabas na kami ng guard dahil magsasara na raw sila. Ay, ano nang gagawin ko sa kanya? Dalhin ko kaya siya sa police station? Pero baka akalain lang nilang gusto ko siyang iwan. Bakit kasi mommy ang tawag sa akin ng batang to? Sumakay na kami ng tricycle pauwi sa boarding house ko. Nagising ako dahil parang may humahalik sa mukha ko. Nang imulat ko ang mga mata ko. Good morning, mommy. Yes, my kisses woke you up. Just like what I do with daddy. Teka, sino ang batang to? Paano siya nakapasok sa kwarto ko? At tinawag niya akong mommy. Ipinikit ko ulit ang mga mata ko. Baka panaginip lang to na fast forward kasi malaki na agad ang anak ko. Niwala pa nga akong jowa, Mommy, don't sleep again.
Amazon is up already. Sabi niya sabay yugyug sa akin. So, hindi ito panaginip. Naalala ko bigla yung bata sa mall kahapon. Siya pala yun. Baby, what's your name? Tanong ko. Siguro naman alam niya ang pangalan niya. I'm Chloe Alexandria de Rosales. Did you forget, Mommy? Ang hyper niya, ha? Sakyan ko muna ulit ang tupak nito. Dahil kailangan kong malaman kung sino ang mga magulang niya. No, baby. I just wanted you to say your name, palusot ko. Before you saw me yesterday, who was with you? I was with that ugly Venice. I don't like her. She said she's going to be my new mommy. But that's not true, diba, Mommy? Because I have you. Tumango na lang ako. And what's your daddy's name, baby? Pasimple ko ulit na tanong sa kanya. Ngumiti siya. Daddy is Alexander M. Rosales, and you? Mommy, Archolene D. Rosales. Sagot niya nang nakangiti. Okay, baby. So, yun pala ang pangalan ng mga magulang niya. Madali nang hanapin yan. I was about to stand when she held Emma's face and... Bakit mo ako iniwan, Mommy? Don't you love me? May luhang nangilid sa mga mata niya. Hinihintay kita palagi, Mommy. I waited for your call and text. I prayed to Jesus to bring you back. I miss you so much, Mommy. Please don't ever leave me again. Tapos iyak na siya ng iyak. Nakaawa naman ang batang to. Iniwan pala ng mommy niya. Sis, tama na, baby. I'm sorry. Please don't sira na. Promise, Mommy won't leave you again. Hindi ko alam pero parang kinukurot ang puso ko. Mahal na mahal niya ang mommy niya. Thank you, Mommy. Pinahid ko ang mga luha niya. Tapos bumili kami ng pagkain sa labas at naghanda para hanapin ang mga magulang niya. Wala akong pasok ngayon pero pumunta pa rin ako sa office. Dahil may telephone directory doon. Pinaglaro ko muna siya ng cellphone ko. Habang hinahanap ko ang address nila. At nakita ko nga. Nagmamadali kong kinopya yun to at dali-dali kaming umalis papunta doon sakay ng tricycle. Buti na lang alam ni Manong driver yung 123 street. Matapos ang ilang minutong biyahe, ibinaba niya kami sa harap ng Huawei. Mansyon ng bahay nila. Mommy, we're here. You remember our house? Hinilan niya ako papasok ng gate at sinalubong naman kami ng katulong nila. Sus na bata ka, Flu. Saan ka ba nagsuot? Kahapon ka pa hinahanap ng daddy mo. I was with Mommy. Sagot niya nang nakangitit hawak ang kamay ko. Nanlaki ang mata ng katulong. Ma'am Cholene, kailan pa kayo dumating? Ano raw? Nako, Ma'am. Tiyak na magagalit si Sir Sander sa inyo. Alalang-alala ho siya sa bata at halos wala pa po yung tulog, sabi ng katulong. Hindi na ako nakasagot dahil hindi ko rin alam ang sasabihin sa kanya. Eventually ay pumasok na kami ng bahay at ang sumalubong sa amin ay isang Adonis. Kagwapong nila lang. Oh, I'm Hua. Ang Prince Charming ko. Teka, bakit parang nagbabaga mga mata niya habang nakatingin sa akin? Daddy. Daddy. Tawag ni Kilo sa kanya, sabay takbo nito at yakap sa lalaki. Siya pala ang daddy niya. Sayang naman, may asawa na siya. Sinalubong din ng yakap noong lalaki ang bata. God, Chloe. Where have you been? Daddy has been so worried about you. Ay, pati ang voice papabol. Kasama ko naman po si Mommy. She's back, Daddy. Look. Sabi ni Kilo sabay turo sa akin. Hay, sabi ko. Kung nakatutunaw ang tingin, malamang lusaw na ako sa nag-aapoy na titig ng gwapong to. Bakit ba parang galit na galit siya sa akin? Yaya, iakyat mo muna si Kilo sa taas at paliguan. Mukhang hindi man lang kasi nag-abalang bihisan ng ina niya. Ina raw. Ako ba ang tinutukoy niya? Nilabhan ko naman niyang damit niya. Malinis yan, sabi ko. He looked at me as
if he was going to eat me alive. Iakyat mo na ang bata, yaya. Pasigaw na utos niya. Aba, ang suplado naman pala ng nilalang na to. No, I don't want to. I want mommy. Tumakbo sa akin si Chloe at yumakap sa binti ko. Baby, pang-aalo ko sa kanya. Sundin mo na ang daddy mo. At saka hindi naman kasi ako ang mommy mo. Nagsalubong ang kilay ng tatay niya. No. You're Amwa, mommy. You promised me you won't leave me again. At nagngangawa na siya ulit. Sis, don't Sirwa, baby, please. Tiningnan ko ang ama niya na parabang nagsasabi ng Do something. Buti naman at hindi siya slow. At lumapit din agad siya sa amin. Stop crying, Ku, he said in a calm voice. Just go with Yaya first and change your clothes. Pagbalik mo, nandito pa rin si mommy mo. Nagliwanag ang mukha niya. Promise, daddy. Promise, baby. Teka, hindi pa ako makauwi. Masigla akong niyakap ng bata. Saka patakbong umakyat ng hagdan. Follow me. Biglang sabi ng lalaki. Kung makautos, iba rin. Pumasok kami sa home office niya. Bakit nagbalik ka pa, Cholin? At ang lakas ng loob mong tangayin ang anak ko, ha? Hindi ako nakasagot. Will, hanep lang. Talagang galit siya. Sumagot ka, sigaw niya. Aba. Iniinis pa ako nito, ah. Hoy, kapre ka. Hindi Cholin ang pangalan ko, no. At sinong nagbigay sa iyo ng karapatang sigaw-sigawan ako? At sinong nagbigay sa iyo ng karapatang sigaw-sigawan ako? Pasalamat ka nga at kinupop ko ang anak mo ng isang gabi, pinakain, inalagaan at ibinalik sa iyo. Sinasagad nito ang pasensya ko, eh. Tatay ko nga hindi ako sinisigawan, eh. Tapos tong kapre na kung makasigaw akala mo kung sino. Hindi kasi Cholin. Hindi nga. Tisha ang pangalan ko, okay? Leticia Alexis. Tisha para sa maikli lang. Alexis pag close. Inchendes. Pero magkamukha kayo. Medyo iba lang ang ayos mo pero kahit boses ay pareho kayo. Kaya pala napagkamalan ako ng anak at katulong niya. Nagulat ako nang bigla siyang lumapit sa akin at hinapit ang bewang ko. Ay, shit na malagkit. Magkalapit na ang mga katawan namin. Teka, ang bango naman ng lalaking to. At mas gwapo pala siya sa malapitan. Tinitigan niya ang mukha ko at napaawang ang bibig ko. Kung ganito ba naman kagwapo ang nakayapos sa'yo, hindi ka ba mamangha? Tapos bigla niya akong hinalikan. Nang hina ang mga tuhod ko. Buti na lang at hawak niya ang bewang ko, kundi natumba na ako. Hindi ako marunong humalik. Pero namalayan ko na lang na ginagaya ko ang galaw ng labi niya. Tapos naalala ko na, may asawa na nga pala ang lalaking to at may anak pa. Kaya mabilis ko siyang itinulak. Uuwi na ako. Nabalik ko na naman ang anak mo. Sabi ko sabay talikod sa kanya. Alam kong pulang-pula na ang mukha ko. Huwag mo na siyang iwawala ulit. Si Venice ang nakawala sa kanya at hindi ka pa pwedeng umuwi. At bakit hindi? Hindi pa rin ako humarap sa kanya. Nakita mo naman ang reaksyon ng anak ko. Akala niya ikaw ang mommy niya. You will break her heart kung aalis ka nang. Hindi nagpapaalam sa kanya. At problema ko pa talaga yon. Pwede mo naman sigurong ipaliwanag sa kanya na hindi ako ang mommy niya. Mabilis akong lumabas ng office niya. Mommy. Paglingon ko ay nakita ko si Kilo na humahabol sa akin. Please don't go. Palakas ng palakas ang iyak niya sa bawat hakbang ko palayo. Tila dinudurog tuloy ang puso ko. You promised, Mommy. Please don't leave me again. Hindi ko na kinaya at niyakap ko na siya. Napaiyak na rin ako. Huwag ka nang umiyak, baby. Hindi na kita iiwan. Hinaplos-haplos ko ang likod niya. Saka binuhat siya papasok sa bahay nila. Umupo ako sa sofa at kinandong ko siya. Tahan na, baby. Mommy's sorry. I wiped her tears away. Kung kinaya ng totoong mommy niya nasaktan siya, ako hindi.
Bata pa siya para maranasan ang sakit ng kawalan. Maya-maya pa ay nakatulog na siya. Naramdaman ko rin na may matang nakatingin sa amin. Hindi mo na siya pwedeng iwan. Tisha, magbabayad ako kahit magkano. Basta manatili ka lang sa tabi ng anak ko, sabi ng lalaki. Wow, yayamanin. Pilit pa more. Pero pakiusap ba yon o banta? Parang yung huli, Ibinalik ko na lang ang tingin ko kay Chalu. Dahil bigla akong nahiya nang naalala ko ang halikan namin kanina. Paisa pa nga please. Bulong ng maharot kong utak. Char lang. Dinala na rin ng yaya si Chloe sa kwarto nito. Samantang kinausap ko naman ang kapreng tatay niya. Kung di lang talaga gwapo tong lalaking to. Highest. 50,000 a month, libre na labat-lab. Basta manatili ka sa tabi ng anak ko at magsilbi kang ina niya. Grabe naman. Siya na ang mayaman. Pero sa laki ng offer na yon, tiyak na makaiipon ako. Mapagagawa ko na rin ang bahay namin sa Aklan. Pero, Sir. Sander, sagot niya. May trabaho pa kasi ako. Kailangan ko munang magpaalam ng maayos doon. Then resign tomorrow. Pero hindi ka pa rin pwedeng umalis ngayon dahil hanapin ka ni Chlu. Ang bossy, hey. Baka naman pwedeng umuwi muna ako. Kukunin ko lang ang mga gamit ko sa boarding house. Will, I go with you. Hintayin lang natin magising ang anak ko. Ang higpit rin, Pero, syempre di ako padadaig. Enough, Tisha. Will, galit na naman agad. May rules kang dapat sundin habang nandito ka. Bukas malalaman mo ang lahat. Rules mong niknik mo. Kabanas, At dahil mukhang pera ako, Diyos lang. Almost 2 weeks na rin akong nandito sa malaking bahay nila. Nakapag-resign na rin ako sa trabaho ko. Though noong una ay ayaw pa akong payagan ng boss ko na umalis. Sinabi ko na lang na kailangan kong lumuwas ng Maynila dahil sa kuya ko. Tadhana nga naman kung magbiro, naging instant mommy ako. Inihahatid ko si Chloe sa school tuwing umaga at sinusundo ko around mga 10:00 ng umaga. Ako na rin ang nag-aasikaso ng ibang kailangan niya kahit may yaya siya. Sa kwarto niya rin ako natutulog. Katabi niya para miss na miss ko na siya kunwari. Minsan naman ay sa kwarto ng kapreng tatay niya ako natutulog. Dahil mag-asawa kuno kami. Pero may rules naman ang kapre. Employment contract. The following are the conditions of your employment. There will be consequences should you fail to comply with either of these. 1. Take care of Chloe. Stay by her side and never abandon her. 2. You will stay as her mother as long as it is needed. 3. You will not have any other relationship, dates, flings, etc. Because my daughter believes that you are her mother and that we are married. 4. You will act as Amway wife when needed, especially in front of Chloe. 5. You will receive a monthly salary of 50,000 pesos with employment benefits. 6. You cannot fall in love with your boss, which is me. Termination of and any changes to this contract is only upon Amway consent. Signed B.Y. Ama Alexander M. Rosales. Employer. Amas Leticia Alexis S. Mendez. Employee. Nang nabasa ko yan, gusto kong magwala. Puro lang pabor sa boss ko at kahit gusto kong tumanggi, siya pa rin ang magde-decide. Buti na lang at nasilaw ako sa laki ng sahod. Madali akong makaiipon nito. Saka ko na lang poproblemahin ang pagtakas ko sa poder nila. Madalas kaming nasa sala ni Chloe, gumagawa ng assignment niya. Matalinong bata siya kahit di siya turuan. Napadadali tuloy ang trabaho ko. Look, Mommy. Maganda po ba ang drawing ko? Aya na naman siya. Akala niya talaga ako ang mommy niya. Tiningnan ko naman ang drawing niya. Holy cow! May pink na ba na baka? Pwede naman pag naging corned beef na. Maya-maya ay dumating na ang daddy niya. How's my baby?
Bati ni Sander sa kanya sabay buhat at halik dito. I'm fine, Daddy. Mommy and I are doing Amway assignment. Ibinida niya naman na naka 5 stars siya kanina sa school. Di mo ba ikikiss si Mommy? Teka, wait. Ano raw? Oh, I'm sorry, baby. Daddy almost forgot. Tapos hinalikan niya ako sa pisngi lang. Pero kaya, kinilig ako. Harot-harot. Pulang-pula siguro ang mukha ko. Ibinalik ko na lang kunwari ang atensyon sa ginagawa namin ni Chilo. Kasi naman, bakit ba lagi na kailangang may halik? Contract rule number 6, baka makalimutan ko. Bawal ma-inlove sa kanya. Naka 5 stars pala ang baby ko. Let's celebrate, sabi ni Sander. Ba't sa kanya parang walang nangyari? Ba't sa kanya parang walang nangyari? Pangiting-ngiti pa ang gwapong kapre na to. Yes. Let's go to Jollibee, sigaw ni Chu. Sure, baby. Sige, magbihis na kayo ni Mommy. Binihisan ko muna si Chloe, saka ako nagsuot ng loose shirt at walking shorts. Habang pababa na kami ng hagdan ni Chlo, ay pansin ko ang mga mata ni Sander na nakatingin sa hita ko. Sabi na, maganda talaga ang legs ko. Bakit ganyan ang suot mo? Tanong niya. May problema ba? Kailangan ko bang mag-gown? Jollibee lang naman ang punta natin Kabanas talaga ang kapring tol. Haish! Tar na nga, baby, yaya niya kay Chilo. Sabay buhat niya dito at nagmarcha na palabas. Abat may balak pang iwan ako Tumakbo nga ako para habulin sila ng biglang. Sigaw ko nang nadulas ako. Pero hindi naman ako bumagsak dahil may kamay na sumalo agad sa akin. Kay gwapong nila lang. Mag-iingat ka kasi. Muntikan na yon Oh, may... Ang lapit na naman ng mukha niya sa akin. Halikan ko kaya to. Ang bango kasi, Mommy, are you okay? Tanong ni Chloe mula sa loob ng sasakyan. No, hindi okay ang puso ko. Umayos na ako ng tayo. I'm fine, baby, sagot ko kay Chloe. Salamat. Sir. Don't call me sir. Baka marinig ng bata. At pinagbuksan niya pa ako ng pinto ng kotse. Sa likod na lang ako, tabi kami ni Chlo, sabi ko sa kanya. Diyan ka na lang. Magmumukha akong driver niyan, tutol niya. Sa gwapo niyang yan. Hinding-hindi siya mapagkakamalang driver. Ipinalipat ko na lang si Chlo sa harap at kinandong ko siya. Pagdating namin sa Jollibee, pumili na kami ng table ni Chlo. Habang nag-order naman ng food si Sander. Yay! I'm so happy that I'm with Mommy and Daddy, masayang pahayag ni Chlo. Ang sweet talaga ng batang to. Paano kaya to naatim na iwan ng nanay niya? Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam kung anong nangyari sa mommy niya. Ayaw kasi magkwento ng mga katulong, bawal daw pag-usapan at magagalit si Sander. Pero malalaman ko rin yan eventually. Nagsimula na kaming kumain. Ang daming in-order ng kapring gwapong to Ang saya naman, Daddy. Ngayon lang tayo ulit lumabas with Mommy. Sabi ni Chlo habang puno pa ng pagkain ang bibig niya. Baby, finish your food first bago ka magsalita. Baka masamid ka. Paalala ko sa kanya, tapos pinunasan ko ang gilid ng bibig niya. Nagkalat na kasi ang spaghetti sauce sa bibig niya. Sigurado kang wala ka pang anak. Pabulong na tanong ni Sander sa kin. Bakit magaling kang mag-alaga ng bata? Kapag marunong mag-alaga ng bata, may anak agad? May mga pamangkin ako at nakababatang pinsan. Pabulong ko ring sagot sa kanya. Ang sweet niyo naman, Mommy at Daddy nagbubulungan pa po kayo. Kinikilig na komento ang Chlo. Haish ang batang to. Sinubuan ko nga ng burger. Ako, Mommy, hindi mo ba susubuan? Tanong ni Sander. Hindi. Kaya mo namang kumain mag-isa. Diba, Daddy? Pinandilatan ko siya. Aba at ang loko, tawang-tawa pa. Please, honey. Kahit isa lang. Ano biye? Ba't kinilig ako sa pagtawag niya sa akin ng honey? Uma-acting lang to,
Inilapit ko na lang sa bibig niya yung burger at nang akmang kakagat na siya. Lalo ko yon inilapit. Halos kalahati tuloy ng burger ang nakain niya. Masarap, Daddy, di ba, pang-aasar ko sa kanya. Ang sweet talaga ni Mommy. At ang kalat kumain. Sabi niya sabay pahid sa gilid ng bibig ko gamit ang hinlalaki niya. Sheme. Parang nakuryente ako doon, ay. Nagbibiruan kaming tatlo nang may lumapit sa aming magandang babae. So, you're back. How have you been, Cholin? Muntik ko nang maibuga ang nasa bibig ko. Venice, what are you doing here? Tanong ni Sander sa kanya. So, siya pala si Venice. In fairness, maganda siya. Pero maganda rin naman ako, ay. Napadaan lang ako and then I saw you. So, kailan ka pa nakabalik, Cholin? I thought you'd be staying in the States for good. Aha! Nasa Tate pala si Cholin. Mom is back for me, sagot ni Chu. Sish baby. Huwag makikisali pag nag-uusap ang mga matatanda. Saway ko sa kanya, to which she nodded. Kailan ka pa bumait sa anak mo? Tanong ni Venice sa akin, saka siya. Biglang hinila ni Sander palayo sa amin ni Chulu.